Ngayon pong umaga ay muling pagpapatuloy ng ating mga aral, ang serye ng pangaral, mga aral mula sa Birheng Paglilihi. Kinuha ng ating mga aral ang kanyang teksto mula sa sulat ni Lucas, Kabanata 1, talata 46 hanggang 55 na may mensaheng awit ni Maria. Nais ko pong tawagin ang ating tagapangaral ngayong umaga, si Pastor Romy Indaya. Sa mapagpalang araw ng Panginoon, muli sa inyo mga kapatid at mga bisita natin at yun din sa mga nanonood sa live stream ng ating panambahan. Ang mga awiting pamasko ay karaniwang tampok sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pasok ng tinatawag na mga per months, September, October, November, ay paisa-isa nang napapakinggan natin ng mga kilalang awiting pamasko. Dito sa atin, sa Pilipinas, si Jose Marichan, ang tinig ng Pasko. Yung kanyang Christmas in Our Hearts ay hindi na mawawalang tampok sa tradisyonal na Paskong Pilipino, kagaya ng Parol, Belen, at Caroling. Bagaman ang mga awiting ito ay magagandang pakinggan, ang mga ito ay hindi sumasalamin sa tunay na kahalagahan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Sa pinag-aaralan nating serye mula sa Lucas, Kabanata 1, mga aral mula sa Birheng Paglilihi o Pagdadalang Tao. Ang magiging teksto natin ngayong umaga ay ang awit, yung unang awit ng papuri dahil sa pagkakatawang tao. Ito ang awit ni Maria. Puntahan natin ang magiging teksto natin ngayong umaga sa Lucas 1, 46 hanggang 55. Luke 1, 46 to 55. Sinabi ni Maria, "Tinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin. Sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Siya'y nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng kanyang bisig. Pinagwatak-watak niya ang mga palalo sa mga haka ng kanilang puso. Ibinaba niya ang mga makapangyarihan sa kanilang mga trono at itinaas ang mga may abang kalagayan. Ang mga gutom ay binusog niya ng mabubuting bagay at ang mayayaman ay pinaalis niya na walang anumang dala. Tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alaala sa kanyang kahabagan, tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman." Tayo muna ay manalangin. O aming dakilang Diyos, muli Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo upang hingin ang pagpabibigay liwanag ng iyong banal na Espiritu sa aming pagninilayan ng mga salita at nawa ang mga katotohanan na aming makikita at matututunan dito ay maging pakinabang ng aming mga kaluluwa. Maging ang mga wala pa kay Jesucristo, pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pangunawa sa katotohanan ng Ebanghelyo. Pinagkakatiwala namin ito sa iyo. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pagkatapos ng pagbalita ng anghel kay Maria sa kanyang pagka-pinagpalang lubos na siya ang magdadalang tao sa Mesiyas, ito yung kasunod na tagpo. Yung kasunod na tagpo ay yung pagbisita ni Maria kay Elizabeth na noon ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Yung kanyang nagmamadali na pagpunta kay Elizabeth
ay para tiyakin yung salita sa kanya ng anghel. Dahil yun ang ginawang tanda ng anghel sa katotohanan nung ipinahayag sa kanya, nung ibinalita sa kanya na siya na isang birhen ay magdadalang tao mula sa banal na spirito. At tinukoy nung anghel na si Elizabeth ay 6 na buwan nang nagdadalang tao. Kaya hindi yun alam ni Maria, nalaman niya lang yun sa anghel, kaya pinuntahan niya si Elizabeth para matiyak kung totoo nga ba. At noong kanyang makita na totoo nga, na si Elizabeth ay nagdadalang tao, at gayon din naman, si Elizabeth, nung marinig niya ang tinig ni Maria, gumalaw daw yung sanggol sa kanyang sinapupunan, at si Elizabeth ay binigyan ng banal na spirito ng kamalayan tungkol sa magiging anak ni Maria. Kaya yung dalawa, si Maria at saka si Elizabeth, ang unang-unang mga sumampalataya sa salita ng Diyos na o sa sanggol na ibubuntis ni Maria. Silang dalawa yung unang mananampalataya kay Jesucristo. Sila ang unang nakaalam ng tungkol kay Jesucristo at sila'y sumampalataya habang nandun pa sa sinapupunan si Jesus. Pinabubuntis pa lang ay kinilala na nila siya bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pareho si Elizabeth at saka si Maria ay kumilala doon sa pinagbubuntis ni Maria na kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nilapat natin yung aral ng pangyayaring ito tungkol sa katuruan ng pakikisama ng mga banal. Ang pakikisama ng mga banal ay kasangkapan ng pagpapalakas ng mananampalataya. Tayo nagpapalakasan sa ating pakikisama sa isa't isa, yung ating mga karanasan na ating ibinabahagi sa isa't isa, nalalaman natin ang kalagayan kung paano gumagawa, kumikilos ang Panginoon sa buhay ng isa't isa. Tayo'y nakakapagpalakasan doon sa bagay na yun. Kaya mahalaga yung mapabilang sa iglesia. Kaya kung meron dito na umaangkin ng pananampalataya kay Jesucristo, subalit hindi nabibilang sa kapatiran ng iglesia, ito ay tinatawagan na magpabilang sa iglesia sapagkat kaparaanan, kasangkapan ng biyaya sa pagpapatibay at paglago ng mananampalataya ng Kristiyano ang pagkakapatiran ng pakikisama ng mga banal sa loob ng iglesia. Ngayon, dito sa kasunod na tagpo, umaawit si Maria ng papuri sa Panginoon. Sa mga sanay sa lumang tipan, ang pananalita ng awit ni Maria ay hindi maikakaila na galing sa mga pananalita ng banal na kasulatan. Kagaya yung pagbasa kanina, hindi ba? Kung mapapansin natin, merong pagkakahawig. Yung panalangin, yung awit ni Ana, nanay ni Samuel, dito sa awit ni Maria. Kaya ang makikita natin dito, si Maria ay puno ng banal na kasulatan. Si Maria, kabataan pa lang, tinataya ng mga dalubhasa. Si Maria rito ay 15 hanggang 16 years old. Yun yung pinakamatanda na edad ni Maria rito. Pero siya punong-puno ng banal na kasulatan. Punong-puno ng lumang tipan yung kanyang pananalita. Kaya nagpapakita ito na si Maria ay palaaral ng banal na kasulatan. Wala siyang sariling Biblia niyan. Ang mga tao noon ay sa kanilang mga sinagoga lamang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Wala silang kopya ng mga scroll, ng mga aklat. Kaya minimemorya ito ng mga kabataang Hudyo noong kanilang kapanahunan. Yung lumang tipan ay sinasaulo ng mga kabataan. At kaya rito makikita natin na si Maria ay isang dalaga na punong-puno ng kasulatan ang kanyang isip, ang kanyang puso, nang lumalabas sa kanyang pananalita sa pagpupuri na ito sa Diyos ay pananalita ng lumang tipan, pananalita ng banal na kasulatan. Kaya dito makikita natin yung pagkaunawa ni Maria sa
biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Yung pagpapalang ito ng biyaya ng Diyos sa kanya ay kanyang tinanggap ng merong kagalakan. Nauunawaan niya ang kahalagahan ng kanyang panawagan. Napakadakilang pagpapala ang ipinagkaloob kay Maria na siya ay magiging ina ng tagapagligtas. Walang katulad yung kanyang panawagan. Marahil inaasam-asam ito ng maraming mga kadalagahan ng kanilang panahon. Hindi natin alam yung kanilang tradisyon, pero makikita natin dito kay Maria yung kagalakan. No, siya yung pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kanyang merito, hindi dahil sa may kung anong meron kay Maria, bagkus ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos sa kanya. At gaya ng pinuna natin sa nakaraang mensahe, ng pinakadakilang pagpapala ng Diyos kay Maria ay hindi ang pagiging ina ni Jesus. Bagkus ay yaong ang kanyang isisilang ay siyang magliligtas sa kanya mula sa kanyang mga kasalanan. At makikita natin yun dito sa awit. Kaya itong awit ni Maria ay awit ng papuri na kapupulutan natin ng aral kung paano tayo rin ay dapat magnilay sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Paano ba natin pinahahalagahan ang biyaya ng kaligtasan na tinamo natin sa kanyang kalooban? Hindi dahil sa kung anong meron tayo, hindi dahil sa merito o pagiging pagkakarapat-dapat natin. Lahat tayo, pati si Maria, ay hindi karapat-dapat sa pagpapala ng kaligtasan. Kaya yung mensahe na nais kong kunin natin dito sa teksto, ang pagninilay sa dakilang biyaya ng kaligtasan ang nagpapaibayo ng papuri at pagluwalhati sa Diyos. Ang pagninilay sa dakilang biyaya ng kaligtasan ang nagpapaibayo, nagpapasigla, nagpapasigabo lalo ng papuri at pagluwalhati sa Diyos. Yung bang ating papuri, yung bang ating pagluwalhati, sa ating bang pag-aawitan dito sa panambahan, anong napapansin natin sa ating mga sarili? Masasabi ba natin na yung ating pag-awit ay kagaya ng awit ni Maria? O nagbabasa lang tayo ng mga letra ng awit at kabisado lang natin yung tono, subalit wala sa puso itong papuri na kagaya ng kay Maria. Paano natin tinuturing ang ating kaligtasan? Paano natin pinahahalagahan ang panawagan natin bilang mga alagad ni Kristo? Dito sa awit, masasabi natin na napakataas ng pagpapahalaga ni Maria sa panawagang ibinigay sa kanya ng Diyos, yung maging ina ng tagapagligtas. Sa bukod tanging paraan, walang katulad yung kanyang panawagan. Siya ang magluluwal, siya ang magpapasuso, siya ang magpapalaki noong tagapagligtas na kanyang isisilang. Pero sa masaklaw na paraan, tayo rin bilang mga nagtamo ng biyaya ng kaligtasan ay tagapagdala rin tayo at tagapagluwal din tayo ng tagapagligtas sa pamamagitan ng ebanghelyo na dinadala natin sa mundo. Tayo rin ang nagluluwal ng tagapagligtas sa mga taong nakakapakinig, napapahagi na natin ng ebanghelyo. Ang dinadala nating ebanghelyo ang magpapakilala sa mga makasalanan kay Jesus na tagapagligtas. Kaya dapat ay alam natin ang bigat at lalim ng mga pagpapalang tinamo natin sa biyaya ng Diyos. Nawa ito'y magsuri sa ating mga puso. Gaano natin pinahahalagahan si Jesucristo na ipinagkaloob sa atin. Yung pribilehiyo na tayo ay nagtamo ng kaligtasan, na si Jesucristo ay sumasa atin din sa pamamagitan ng ebanghelyo. At yung ating tungkulin na tagapagpakilala rin tayo sa mga tao kay Jesucristo. So pagbulayan natin ang tatlong
bagay dito sa ating teksto, yung kung papaano pinahalagahan, paano pinagbulay-bulayan ni Maria sa tatlong larangan dito sa awit. Makikita natin, una, dahil sa pansariling kaligtasan. Dahil sa pansariling kaligtasan. Ikalawa, dahil sa karakter ng Diyos. Dahil sa karakter ng Diyos. At ikatlo, dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Itong mga ito, sa pagbubulay ni Maria, yung kanyang puso ay nagalak at dinakila niya ang Panginoon. Dinakila niya ang kanyang kaluluwa ang Panginoon. So una, dahil sa pagninilay ni Maria sa kanyang pansariling kaligtasan, sinabi ni Maria, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi, sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. So kinikilala ni Maria na siya'y lubos na pinagpala ng Diyos. Bukod tangi yung kanyang panawagan na sa pananalita ni Elizabeth, siya ang magiging ina ng aking Panginoon, sabi ni Elizabeth sa kanya. Yung panawagan na ibinigay ng Diyos sa kanya ay walang katulad sa kasaysayan ng buong sangkatauhan. Siya lang yun. Walang ibang naging ina. Walang ibang nagdala sa sinapupunan kay Hesukristo. Si Maria lang yun. Tagapagdalang tao at ina ni Jesus. At siya'y tatawagin ngang mapalad ng lahat ng salinlahi. Pero pansinin natin, ang sinasabi ni Maria tungkol sa kanyang sarili. Hindi niya itinataas yung kanyang sarili. Hindi niya kinikilala o tinitingnan yung kanyang sarili na siya'y karapat-dapat sa pagpapalang ito. Tinawag niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan na Diyos na aking tagapagligtas. Inilalarawan niya yung kanyang kalagayan na abang kalagayan. Ang sabi niya sa kanyang sarili, kanyang alipin. Alam ni Maria yung kanyang kalagayan. Ang Panginoon ang aking tagapagligtas. Si Maria ay nangangailangan ng tagapagligtas. So makikita natin dito sa pananalita mismo ni Maria, wala tayong anuman na makikitang pahiwatig ng Immaculate Conception. Wala ritong pahiwatig ng pagiging walang kasalanan. Wala ritong pahiwatig ng pagiging co-redemptrix. Katuwang na tagapagligtas na si Maria ay nakipagtulungan sa Diyos sa pagiging tagapagligtas dahil pumayag siyang maging ina ni Jesus. Sabi nung isang Catholic apologist, si Jimmy Akin, sa Catholic Answers, so she, for example, kaya siya, halimbawa, nang magpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel, pumayag siya na maging ina ng Mesiyas, ng manunubos. Kaya siya ay nakipagtulungan sa manunubos. Si Maria raw, pumayag na maging tagapagdalang tao kay Jesus. Samantalang doon sa salaysay, ipinalita lang ng anghel sa kanya ang pasya na ng Diyos. Anong sabi? Hindi hiningi ni Gabriel kay Maria yung kanyang pahintulot. Hindi siya sinabihan ng Maria, payag ka ba na ikaw ang magdadala sa anak ng Diyos? Okay ba sa'yo? Hindi siya sinabihan na gano'n ng anghel. Kundi sabi sa verse 30, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalang Jesus. Sigurado, tinitiyak ni Gabriel yung mangyayari. Hindi niya tinatanong si Maria na payag ka ba na ikaw ang magdalang tao sa anak ng Diyos? Walang ganun. Wala sa salaysay ng Biblia yung sinasabing si Maria ay nakipagtulungan sa Diyos, pumayag na siya ang maging tagapagdalang tao ng anak ng Diyos.
Wala yung itinuturo na yon ng simbahang Romano. Bagkus dito sa awit, nakikita ni Maria yung kanyang sarili na isang karaniwang tao na nasa abang kalagayan na nangangailangan ng tagapagligtas. Sapagkat siya, gaya ng lahat, ay kabilang kay Adan na nahulog sa kasalanan at isinilang na makasalanan. Si Maria ay nagbabasa ng lumang tipan at nabasa niya yung sabi ng kanyang ninuno na si David, na ako ay pinagbuntis ng aking ina sa kasalanan at ipinanganak sa kasalanan. Nabasa yun ni Maria, kaya hindi siya nag-aangkin ng pagiging walang kasalanan. Hindi siya nag-angkin ng siya ay ipinanganak na walang kasalanan at nanatiling walang kasalanan at umakyat sa langit at naging reyna ng langit. Walang ganon sa salaysay. Ang awit ni Maria ay malinaw na awit ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. So yung kanyang nasa sinapupunan ay Diyos na kanyang tagapagligtas, ang Panginoon na tinawag ni Elizabeth na kanya ring Panginoon at kanilang tagapagligtas. Kaya ang awit niya ay awit ng pasasalamat, walang anumang pag-aangkin ng merito o pagiging karapat-dapat. Ang karanasan ni Maria ay galaw ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, kapag ipinaunawa, binuksan ng Panginoon ang ating mga puso't isipan, naunawaan natin ang Ebanghelyo, sumasampalataya tayo, at yung karanasan na yun ng biyaya, pagkatapos ay tumutugon ng pasasalamat. Naranasan natin ang kaligtasan, nagtamo tayo ng biyaya mula sa Diyos, at dahil doon tayo ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Kaya yung totoong karanasan ng biyaya ang nagbubunsod sa mananampalataya na magpasalamat at magpuri sa Diyos. Tayo narinito ngayong umaga, nagtitipon sapagkat inaalala natin tuwing araw ng Panginoon, yung ating kaligtasan. Tayo'y nagtitipon para dakilain at purihin ng Diyos na ating tagapagligtas. At habang pinagbubulayan natin ang ating kaligtasan, lalong nag-iibayo dapat ang ating papuri at pagluwalhati sa Panginoon. At ang pagsamba, ang totoong pagsamba, ay magiging likas sa atin. Hangarin natin na maging likas sa atin yung pagpupuri na kagaya ni Maria. Kapag ka nagpuri sa Panginoon, nung makita niya yung katotohanan na oo nga, totoo nga, buntis yung aking pinsan. Kung gayon, tiyak, yung sinabi sa akin ng anghel, dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon na aking tagapagligtas. Hindi na dapat pang pagpasyahan natin kung dadalo ba tayo o hindi sa pagsamba. Hindi na ito isang bagay na pagpapasyahan pa natin. Pupunta ba ako o manunod na lang ako sa Facebook Live? Ito dapat ay likas. Merong kagalakan, merong kasabikan. Kakatagpuin ako muli ng aking Panginoon sa aming panambahan. At yung ating puso ay sabik. At yung ating puso ay dumadakila sa ating Panginoon. Tayo ay may kagalakan na paparito at magpupuri, luluwalhati sa Diyos. Yung isang misyonero sa isang mission trip noon sa isla ng Tobago, yung Trinidad at Tobago, magkakambal na isla yun, isang maliit na bansa sa may ganon ng Venezuela. Yung misyonero na to, naglilid ng panambahan, tinanong niya yung mga naroon, no? Isang leper colony yun. Tinanong niya kung meron ba silang paboritong awit. May nagtaas ng kamay. At nung tumihit, nakita nila yung kanyang mukha disfigured na. Wala na siyang tenga, wala nang ilong. Yung kanyang labi, wala na dahil kinain na ng ketong. Yung kanyang labi. At nung itaas niya yung
yung tinaas niya kamay, wala nang mga daliri. At sabi niya, pwede ba nating awitin yung Count Your Blessing? Yung misyonero, gulat. At sinimulan niya yung awit, yung Count Your Blessings, count them one by one. Sinimulan niya yung awit pero hindi niya natapos. Dahil yung babae na nag-request ng Count Your Blessings, hindi mo iisipin na yun na magbibilang pa ng kanyang mga pagpapala. Sira na yung kanyang mukha. Kinain na ng ketong, disfigured na yung kanyang mukha. Tapos, nung matapos yung awit, sabi sa kanya nung kasamahan niya, sabi niya, palagay ko, hindi mo na kayang awitin yung awit na yan, ika. Sabi niya, hindi. Aawitin ko pa ika uli yan. Pero hindi na kagaya nung dati. Tayo ba, na nagtamo ng dakilang pagpapala na ito ng kaligtasan, ay makakapagsabi nung kagaya ng babae na yun? Sinira na ng ketong ang katawan, subalit paborito pa rin niyang awitin yung Count Your Blessings. Paano natin tinuturing ang kaligtasan na ating tinanggap mula sa Panginoon? Kaya ang hamon sa atin dito, palalimin natin ang pagpapahalaga sa dakilang biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Diyos para lumalim at maging mas masigabo, mas maibayo yung ating pagpupuri sa ating tagapagligtas. Si Maria ay huwaran sa atin ng mananampalatayang mataas ang pagpapahalaga sa dakilang biyaya na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Masipag mag-aral ng mga kasulatan, kaya napagnilayan niya ng may malalim na pagwawari yung pabor ng Diyos sa kaniya. At bunga nito, itong dakilang awit na ito ng papuri sa Panginoon. So, yung pansariling kaligtasan, pinagbulay-bulayan ni Maria yung dakilang pagpapala na sumakanya. At ikalawa, pinagbulay-bulayan niya yung karakter ng Diyos. Sabi sa verse 49, at banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang awa ay sa mga natatakot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Pinupuri niya ang Diyos sapagkat ang Diyos daw ay banal. Ang kabanalan ng Diyos, yung kanyang pagiging bukod tangi sa kanyang mga nilikha. Siya'y banal, siya'y dalisay, ang kabanalan na siya ay hiwalay sa mga makasalanan. Ang kabanalan ng Diyos ay siyang pangunahing katangian ng Diyos na nagsasabuod ng lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa Kanya. Ang kanyang pag-ibig ay banal. Ang kanyang kautusan ay banal. Ang kanyang bayan ay banal. Ang kanyang pangalan ay banal. Bukod, dalisay, malinis. Siya'y walang kasalanan. At siya ay banal na sabi sa Habakuk 3, na sa kanyang kabanalan ang kanyang mga mata ay malinis na hindi maaaring tumingin sa kasamaan. Ang Diyos ay ganon kabanal na hindi niya tayo pwedeng tingnan sa ating mga kasamaan. Maalala natin si Isaiah sa Isaiah 6 sa talata 3 at 5 nung makita ni Isaiah yung pangitain, makita niya yung Panginoon sa kanyang pangitain, sabi sa kanyang pangitain, merong serafin na nagsabi ika doon sa isa pang serafin, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ang buong lupa ay puno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga pundasyon ng mga pintuan ay nayanig sa tinig ng sumisigaw. At ang bahay ay napuno ng usok. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi at ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Pansinin natin yung naging tugon ni Isaiah sa kanyang natunghayan sa pangitain. Matapos ulitin ng 3 beses ng serapin ng kabanalan ng Panginoon, anong natanto ni Isaiah? Ako'y marumi.
kahabag-habag ako. Itong sinasabi ni Isaiah, nakahabag-habag ako dahil ako'y kasalanan, nakita ko ang Panginoon, patay ako. Yun yung ibig niya sabihin. Natanto niya ang kanyang karumihan sa harap ng kabanalan ng Diyos. Yung tatlong pag-uulit ng salitang banal, banal, banal. Sabi ng iba, nagpapahiwatig daw ito doon sa Trinidad, pero hindi natin sinasang-ayunan yon. Ito'y kaparaanan sa wikang Hebreo ng pagpapatindi. Yung pag-uulit ng 2 beses, ginagawa rin natin yan sa ating wika, di ba? Banal na banal, guwapong-guwapo, gandang-ganda. Pinatitindi natin yung tinutukoy natin na katangian. Ito 3 beses. So, kumbaga, yung banal na banal, napakabanal na ang kahulugan noon. Pero 3 beses pang binanggit. Kaya ang ibig sabihin nito ay kabanal-banalan ang Diyos. Walang katulad ang kabanalan ng Diyos. Siya'y hiwalay sa lahat. Kaya nga si Isaias, natanto niya sa kanyang sarili na siya'y marumi. At sabi ni Isaias, siya'y napahamak sa harap ng kabanalan ng Diyos sapagkat siya ay makasalanan. Tandaan po natin, no? Si Isaias ay isang paring Hudyo at propeta. Pero sa harap ng kabanal-banalang Diyos, siya'y nahayag sa kaniyang karumihan. Walang tao na makakatayo sa harap ng Diyos na hindi mapapahamak. Yan ang sinasabi ni Maria. Banal ang kanyang pangalan, pero bakit? Bakit ako pinagkalooban ng ganitong pabor? Ako'y marumi, pero ang Diyos ay banal. Ako'y marumi, pero ako'y pinagkalooban ng pabor na ito. Ganyan din tayo. Ang Diyos ay banal. Hindi tayo maaaring humarap sa Kanya. Hindi tayo pwedeng tanggapin ng Diyos dahil sa Kanyang kabanalan, pero ano ang Kanyang ginawa? Gumawa siya ng kaparaanan para tayo ng mga hindi katanggap-tanggap. Sapagkat siya'y banal, ay Kaniyang matanggap sa pamamagitan noong ipinanganak ni Maria. Ang Diyos ay walang pabor na utang kay Maria para siya'y pagkalooban ng biyaya na maging ina ng tagapagligtas at siya ay iligtas. Pagpapala sa hindi karapat-dapat, yun ang natanto ni Maria sapagkat ang Diyos, banal ang kanyang pangalan. Ganon ang naisip ni Maria. Ako hindi karapat-dapat, banal ang Panginoon. Actually, siya humahatol sa mga makasalanan. Yun yung mga binabanggit ni Maria rito. Na siya nagpapakita ng lakas, pinagwawatak-watak niya lalo sa mga haka ng kanilang puso, ibinababa niya ang makapangyarihan sa kanilang trono at itinaas ang mga may-abang kalagayan. Ang mayayaman ay pinaalis niya na walang dalang anuman. Yung mga nagmamapuri sa kanilang mga sarili, hindi tinatanggap ng Diyos, bagkus hinahatulan sila. Subalit yung mga mapagpakumbaba at kumikilala ng kanilang pagkamakasalanan ay pinagkakalooban ng Diyos ng biyaya. Kaya ganoong saloobin ang dapat nating matanto. Tayo ay mga hindi karapat-dapat pagkalooban. Itong naisip ni Maria na ang kaniyang yung pabor na ibinigay sa kanya ay hindi karapat-dapat sapagkat banal ang Panginoon. Gayon din nawa ang maisip natin na ang kaligtasan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos ay napakalaking pagpapala, napakadakilang pabor na hindi natin pinahahalagahan. Hindi natin pinagbubulayan. Kaya hindi nakakaabot doon sa wastong pagpupuri at pagluwalhati ang ating pagsamba sa Kanya. Kabaliktaran ang nararapat sana sa atin. Hatol, kamatayan, pagkapuksa.
Yun ang dapat sa atin. Yun ang utang sana sa atin. Yun sana ang ibibigay sa atin ng Diyos. Subalit hindi ganoon ng kanyang ginawa. Kabaliktaran, binigyan niya tayo ng tagapagligtas. Kaya yung wastong pagninilay sa kabanalan ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ay magbubunsod ng mas malalim na pagpupuri at pagluwalhati sa biyaya ng Diyos. Si John Newton ay dating kapitan ng barko at naging mamumuhunan sa pangangalakal ng mga alipin. Nangunguha sila ng mga katutubo sa Afrika para ibentang mga alipin sa Inglaterra. Nangingidnap sila ng mga tao doon sa Afrika para ipagbili ng mga alipin sa Inglaterra. Subalit siya'y inabot ng biyaya ng Diyos at naligtas. At siya ay naging masugid na katuwang ni William Wilberforce na isang Kristiyanong mambabatas para pawalang bisa ang pang-aalipin sa Britanya. Sila ay nagtagumpay noong pagtibayin ang Slave Trade Act noong 1807. Yung tanyag na himno na Amazing Grace ay doon na inilalahad ni John Newton yung kanyang pagkamangha ng isang napakasamang taong kagaya niya, kidnapper, nang re-rape ng mga Afrikanang nakukuha nila doon sa barko. Ang kanyang kasamaan, o doon sa kanyang kasamaan, nakita niya yung kamanghamanghang biyaya ng Diyos na yung kagaya niya ay inabot ng biyaya ng Diyos at iniligtas. Tayo ng mga mananampalataya ay kagaya niya rin. Wala tayong karapatan na mag-angkin na dapat yung iligtas ng Panginoon. Iniligtas ako kasi ako'y ganito. Hindi ganoon ang biyaya ng Diyos. Inabot lang tayo ng kanyang biyaya. Kaya pagbulayan natin yung ating kaligtasan at ang kabanalan ng Diyos. Wala sana tayo rito. Sapagkat ang Diyos ay banal. Dapat sa atin doon sa impyerno. Dapat sa atin itinapon sa impyerno at sa huling araw itatapon sa dagat ng apoy. Dahil banal ang Diyos. Subalit, sa kanyang biyaya, tayo'y naririto. Ligtas kay Jesucristo. Kung meron sa inyo na iniisip na wala kang pag-asang maligtas dahil sa iyong kasamaan, ang buhay ni John Newton ay magbigay pag-asa sa iyo. Walang napakasama na hindi kayang tubusin ng walang hanggang biyaya, ng walang hanggang anak ng Diyos na siyang namatay para sa mga makasalanan. Kung ikaw ay sasampalataya kay Jesucristo sa Ebanghelyo na siya ay kikilalanin mo bilang tanging tagapagbayad ng iyong mga kasalanan at tanging dahilan kung bakit ka tatanggapin ng Diyos. Ang Diyos ay handang magpatawad ng lahat mong mga kasalanan. Huwag kang umasa sa iyong pagiging, mabuting tao ako, ako ay matulungin, ako ay palasimba, ako ay relihiyoso. Walang anuman sa atin ang pwedeng tanggapin ng Diyos. Yun lamang, ginawa ni Jesucristo ang sapat, ang katanggap-tanggap. Kaya kung sasampalataya ka kay Jesucristo at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw ay makakatiyak sa salita ng Diyos na sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. So ito yung pagbubulay ni Maria sa karakter ng Diyos, siya ay banal. At ikatlo, yung pinagbulay-bulayan ni Maria, yung katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Sabi sa verse 54 at 55, tinulungan niya ang Israel na kanyang alipin bilang pag-alaala sa kanyang kahabagan. Tulad ng sinabi niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang binhi magpakailanman. Dito sa dulo ng awit, si Maria ay bumalik, binalkan niya yung kanilang ninuno na si Abraham. Inalala niya ang pangako ng Diyos, ang tipan ng Diyos kay Abraham.
Sa Genesis 22 verse 18, ang Panginoon ay nangako kay Abraham na nagsasabi, sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Naisip ni Maria na yung batang nasa kanyang sinapupunan, yon ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanilang ninunong si Abraham. Sa kasaysayan ng pagtubos mula noong nangako ang Diyos ng isang binhi kay Abraham, sumulong sa kasaysayan, yung kanyang bayan ay kanyang inilabas sa Ehipto at mula roon nagkaroon ng kaharian, nangako kay David ng isang inapo na mag-ahari magpakailanman. At yun ay naalala lahat ni Maria. Naalala niya na ang Diyos ay tapat. Eto ngayon sa kanyang sinapupunan, yung katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Itong binhi na ito na magiging pagpapala sa lahat ng mga bansa, kanyang pagpapalain ng lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng kanyang binhi na yun. Sabi sa Galatia 4:4, nang dumating ang takdang kapanahunan, ipinadala, sinugo ng Diyos yung kanyang anak, ipinanganak ng isang babae. At si Maria yon. So makikita natin kay Jesucristo ang katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. At tayo ng mga sumasampalataya sa kanya, makakaasa tayo sa katapatan ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga ipinangako ay amen kay Jesucristo. Si Jesucristo ang katiyakan ng lahat ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya tayo ng mga sumasampalataya kay Jesucristo sa pangako ng ating Panginoon at kasama niya tayo hanggang sa dulo ng panahon. Tinupad niya na yon sapagkat ang banal na Espiritu ay nasa atin na kasama natin, nakapangyarihan na siyang tumutulong sa ating mga kahinaan. Yan ang ating kaaliwan. Yan ang pagkunan natin ng pagpupuri sa Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkulang, ang Diyos ay hindi magkukulang, ang Diyos ay magiging tapat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ako ay tiyak sa bagay na ito na siya na nagpasimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya hanggang sa araw ni Hesukristo. Sa panahon na ito, ng kawalang katiyakan ng sanlibutan, eto magbubuster na naman tayo, eto may bago na namang variant. Hindi natin alam kung kailan matatapos ito, pero alam natin, ang dulo nito, pagbabalik ni Jesucristo. Ang dulo nito ay kaluwalhatian. Ang dulo nito ay kagalakan. Kaya sa inyo na mga wala pa kay Jesucristo, si Jesucristo ang pag-asa sa buhay na ito. Ano man ang iyong kalagayan, ano man ang iyong dinaranas, ang sagot ay si Jesucristo. Hindi pandito, kundi pangwalang hanggan. Maaring tayo ng mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, maaring tayo mamatay sa COVID, maaring tayo mamatay sa cancer, mamatay sa kung anumang kaparaanan, mamatay na hikahos sa buhay na ito. Subalit, yung katiyakan ng pangako ng Diyos, ng buhay na walang hanggan, ng pagmamana ng lahat ng bagay kasama ni Jesucristo dahil tayo ay kasamang nagdurusa, kasama sa pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Tayo ay may katiyakan sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat. Ito yung pinagbulay-bulayan, ito yung mga pinag-isipan ni Maria na nauwi sa awit na ito. Sana tayo rin ay tumingin sa mga gawa ng Diyos, sa mga pagpapala ng Diyos sa atin at mauwi ang ating pagninilay araw-araw. Pagbulay-bulayan natin ang kanyang salita at mauwi palagi sa pagpupuri, pagluwalhati sa Diyos. Yung mga kalagayan natin dito sa lupa, totoo, mahihirap.
Totoo, nakakaaburido. Totoo, nakakapanlumo. Mawawalan ka ng pag-asa kapag ka tumingin ka sa tao, kapag ka tumingin ka sa sitwasyon dito sa lupa. Pero itaas mo ang iyong paningin. Tumingin ka kay Jesucristo at lahat ay may kagalakan. Lahat ay magiging pag-asa sapagkat ang Diyos ay tapat. Ang Diyos na nangako ay tapat. Naggagawin niya, ipagkakaloob niya ang lahat sa atin dahil kay Jesucristo. Kaya tayo merong pag-asa ay dahil kay Jesucristo. Kaya maging hamon ito sa atin, itong awit ni Maria, balkan nyo, basahin ninyo, pagbulay-bulayan at maging huwaran siya ng wastong pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos ng kaligtasan na ipinagkaloob sa atin at mauwi sa pagpupuri at pagluwalhati, masigabong pagpupuri at pagluwalhati sa Kanya. At sa inyo, ng mga wala pa kay Jesucristo, tumingin din kayo kay Jesucristo. Siya ang pag-asa sa kahirapan. Hindi dito hindi pagyaman ang pinapangako ng Ebanghelyo, kundi buhay na walang hanggan. Higit kaysa lahat ng kayamanan sa daigdig. Kaya huwag po tayong tumingin sa mga bagay ng sanlibutan. Tumingin tayo sa mga hindi nakikita, yung pangako ng Diyos na natupad na, na binigyang katiyakan na ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Yung isinapupunan ni Maria, ang katiyakan ng lahat ng mga pangako sa tipan ng Diyos kay Abraham. Tayo manalangin.